So, good afternoon everyone. So, ito po yung continue ng topic natin sa coefficient linear into variable. So, problem number 5 na tayo. So, katulad ng sinabi ko sa mga previous topic natin is siguro gagawa tayo ng 20 problems sa coefficient in linear into variable. So, pero hindi na natin masundan yung pagsisiparate ng natin sa yung kung paano ba natin ito ina-identify yung mga isang parallel line, no? So, kumbaga, gagawin ko ng random problem. So, ibig sabihin, kung gagawa ko ng isang linear, then the next is gagawa naman ako ng isang parallel. So, kasi kung separate pa natin, medyo makakalito at medyo mahaba rin. So, yan. So, problem number 5 na tayo. So, 3x plus 2y plus 7dx plus 2x minus y dy is equivalent of 0. So, paano natin ina-isolate yan? So, sir, sabi niyo, sir, is kailangan po muna natin alamin yung equation 1 and equation 2 kung ito ba linear. At the same time, dapat daw is alam natin kung meron ba itong intersecting. Dahil kung wala, ibig sabihin lang po is parallel. So, konting recap lang sa parallel po. Pag parallel line po, nagda-direct na tayo sa homogeneous. Pero ang parallel line po, ang palatandaan sa parallel line is yung mga coefficient ng variable is magkakapareho. For example lang, ang coefficient ng x is pareho sa coefficient dito. So, ibig sabihin, pareho po yung number kapag in-isolate mo. So, kapag hindi po pareho, ibig sabihin meron silang intersecting, which is yan po yung linear sa coefficient in linear into variable. So, kailangan mo muna natin kunin yung equation 1, which is yung 3x plus 2y plus 7 is equivalent of 0. Then yung equation 2, yung 2x minus y and is equivalent of 0. Kung makikita natin yung problem, yung natin, yung equation 1 natin is, at equation 2 is, wala yung natin, walang parang kulang na numbers. So, parang hindi siya 3 anon. So, okay lang yan kasi mas madali ay isolate yan kasi gagamit lang tayo ng substitution, makukuha na natin yung intersecting natin. So, anong gamitin na? So, gawin mo lang dito, ita-transpose mo ito. Ilipat mo sa kabila. So, magiging 2x magiging ang natin, ang i-transpose mo na lang yung y, yung natin, yung x na lang para mas madali makuha yung value ng y. So, y is equivalent of 2x. So, yan. So, yan. O, ganito na lang. Positive. Gawin na lang natin positive yung y. So, 2x, i-transpose natin yung y para maging positive. So, yan. So, ang value po ng y natin is 2x. So, gawin mo, i-substitute mo doon sa 3x sa equation 1 mo. So, ano ba yung equation 1 mo? Ang equation 1 mo is 3x plus 2 plus 2y. Ano ba yung y? Sir, ang y po is 2x. So, multiply by 2x. Then, plus 7. Is equivalent of 0. Tama. So, anong gagawin natin dyan? Sir, ang gawin natin dyan, i-isolate natin o i-simplify natin. So, 3x, 2 times 2, magiging positive 4y. Then, plus 7. Then, equivalent of 0. So, kunin mo na yung, anong kukunin natin dito? Kukunin mo natin yung value ng natin. Yung value ng x natin. So, kunin natin yung value ng x. So, ano ba makukuha natin dito? Pag kinuha natin yung value, kailangan, may makombine ba tayo? 2x to 2x, 2x, x pala ito, hindi pala y. 2 times 2x, magiging 4x. So, 3x plus 4x is equivalent of what? Equivalent of 7x, tama. 7x. I-transpose mo yung 7 sa kabila, magiging negative 7. Then, divide both side by 7, magiging negative 1 yung value ng x mo o yung value ng h mo. So, kukunin mo yung value ng y. So, ito, isa-substitute mo dun sa equation 1. So, 3 times x, di ba? So, ano yung x, sir? Negative 1. Negative 1 plus 2y plus 7 is equivalent of 0. So, 3 times negative 1, negative 3. Tama. Then, plus 2y plus 7 is equivalent of 0. So, 2y, transpose sa kabila, yung negative, magiging positive 3. Then, ito magiging negative 7. So, 2y is equivalent of 3 to, negative 7 is what? 3 minus 7 is equivalent of negative 4. So, negative 4. So, 2 divide mo sa, yung 4, divide mo sa 2, magiging negative 2 po. Yung point of, magiging value ng y. So, ibig sabihin lang po, ang point of intersecting natin is tandaan lang, negative 1, negative 2. So, parehong negative. So, tandaan lang po yung nakuha nating intersecting. No? Kasi yung po yung gagamitin natin sa substitution natin. So, ano yung substitution? Ano yung h, natin? h, k daw. So, ano yung nakuha natin? Ang nakuha po natin na x doon is negative 1. Negative 1, what? Negative 2. Yan.
So, katulad ng sinasabi natin, kapag yan, ginagamit na natin yung substitution, which is x, yung x, ano nga yung substitution natin? Ang substitution natin, sir, is x is equivalent of u plus h. Kaya magiging u minus 1. Tama kayo dyan, u minus 1, u minus 1. Kasi negative 1 yung nakuha mong h, di ba? So, dito naman y is equivalent of b plus k, di ba? b plus k. Ano ba yung k? Sir, ang k po natin is negative 1. So, negative 2 dito. Negative 2 pala, sorry. So, differentiate natin yan, dx and du. So, dito, dy and db. So, tama ba? So, yan. Anong gagawin natin dyan? So, proceed tayo sa problem. Dun sa ano natin. Dun sa, simulan natin paglaruan yung problem sa number 5. So, 3x plus 2y. So, ano ba yun? 3x daw. 3x. So, ano ba yung x? Ano ba yung x dun sa problem? 3x. Ang x po natin, sir, is u minus 1. So, multiply natin yan by u minus 1. Tama? Plus 2y. Ang y po natin is b minus 1. b minus 2 pala. b minus 2 plus 7. And dx. Ang dx po, sir, is du. So, magiging du yan. Plus what? Plus 2 multiplied by x. Ang x po natin is u minus 1 minus y. Ang y po natin is b minus 2. dy. Ang dy po natin is db. Dito. Diba? Equivalent of 0. So, yan. Simplify po natin yan. So, dito, 3 times u magiging 3u. Then, magiging negative 3. Tama? 2 times b magiging what? Magiging 2b and negative 4. Kasi 2 times negative 2, negative 4. Plus 7 du. Tama? So, plus 2. 2 times u magiging 2u and negative 2. Tama? So, negative times b is negative b. Negative times negative 2 magiging positive 2. So, db na lang dito. Equivalent of 0. So, madali na yan i-simplify. So, simplify natin. So, ayan, simplify natin. So, ano ba yung makukumbine natin? Tignan natin yung problem. Sir, negative 3 to negative 4 is negative 7. Negative 7 to positive 7 is equivalent of 0. Tama kayo dyan, equivalent of 0. So, 3u, dito, 3u is, ano ba yung tira? Plus 2b na lang. Kasi, mas 0 na dito, di ba? Pag kinumbine mo. So, ano dito? du. So, dito, magiging positive 2u. Dito, negative 2 to positive 2, 0 na. So, negative b na lang natira. Yan, by db. So, yan po yung gagamitin natin. So, yan, nag-form na tayo ng homogeneous. Sir, naka-homogeneous na yan. Pwede ho naka-homogeneous yan. Anong gagamitin natin? Magagamit tayo ng substitution. So, sir, pwede bang gamitin dyan yung y equal to bx, sabi sa homogeneous? So, hindi yan pwede gamitin yun. Kasi alam mo na du at db. So, ang madali dyan, ang pwede mong gamitin dyan is u is equivalent of bg. So, hindi naman always na kailangan mo gamitin yung y equal to bx, tama? So, minsan kasi, tinitignan din natin yung mga problem. Kung ano ba yung problem. Doon kasi natin malalaman kung anong substitution ang pwedeng applicable sa kanya. So, yan. So, i-differentiate natin ito, du. Then dito, product rule lang, bdg plus gdu. So, ito, substitute na agad. Ano ba yung problem? 3 times u. Ano ba yung u natin? bg. Diba? Plus 2b. And du. Ano ba yung du mo? Ang du mo, sir, is bdg plus gdu. Yan. So, ang next po is plus 2 multiply by u. Ang u po is bg. Multiply by bg. Then, minus b. Then, db. Tama? db. So, equal to 0. So, anong gagawin natin dyan? So, isi-simplify po natin yan. Tignan natin. Multiply natin ito. Distribute. 3bg plus 2b. Then, multiply by bdz plus gdu. So, tandaan lang, pag nagsisimplify kayo, be careful lang sa pag-simplify. Kasi kapag may nakaligtaan kayo ng isang variable lang, mali na lahat ng makukuha nyo. Mali na yung lahat ng solusyon nyo. O hindi mo yung makukuha yung exact na sagot doon sa box. So, yan. Ito, ang gagawin lang natin dito para mas madali. Kasi kung simplify natin yung step by step, napakahaba. Natural na mahaba na talaga ang coefficient linear in the two variable. Kung step mo pa, talagang sobrang haba na. So, ang gawin mo lang dito is yung importante lang yung isi-separate mo. Tignan niyo yung problem. Dito, kung titignan niyo ito, naka-db. Naka-db ito. Hindi yan du, db. db yan by product rule. To bdg plus gdb. So, kung titignan natin yung problem, naka-db ito. So, ibig sabihin lang po,
ang masiseparate mo lang dito is dg lang. So, ito lang i-separate mo, dg, para mag-form si separable variable. So, b dg multiply sa 3b, g is equivalent of 3bz. Ano ito? Sa dg, magiging square dito. So, nagiging square dito kasi b times b is b squared. So, yan. Dito naman, 2b times 2b dg is magiging 2b squared dg. So, separate na ito. So, dito ka na lang sa db. So, ang db, ang gawin mo sa db, lahat ng db isi-separate mo. So, maglagay ka na lang ng positive dito. Lahat ng db isi-separate mo. Tingnan mo. gdb multiply sa 3bg is equivalent of 3bz squared. Tama? Kasi g times g is g squared. So, gdb times 2b is equivalent of 2bz. So, dito naman. So, factor out lang db. So, i-copy mo lang ito. So, plus 2bz minus b. Tama? So, db. So, yan. Tignan natin kung ano yung makukombine natin. So, dito sa dg, wala tayong problema dito. 3b squared z plus 2b squared. So, dg. And dito, meron dito. Tignan yung problem dito. 2bg plus 2bg is equivalent of 4bg. So, 3bz squared plus 4bz minus b. Tama? So, db. So, yan. Mahaba na. So, napakahaba ng solusyon natin dito. So, kailangan mag-ingat talaga sa pagsisimplify. Kung hindi talaga, mali talaga makukuha mong sagot dito. So, checking natin. So, ano ba yung mga, paano ba natin i-eliminate yan? So, tignan natin yung problem. So, dito, pwede natin factor out yung b squared. And dito naman, pwede naman, b naman dito. So, factor out natin yung b. Factor out natin yung b. So, dito, magiging b dito, factor out by 3, b squared pala pwede dito. So, 3g na lang dito. So, 2 na lang dito. So, dz. So, dito is b lang ang pwede mo i-factor. 3g squared plus 4z minus 1 db is equivalent to 0. So, i-divide mo yan by what? I-divide natin yan by ito, ito kailangan matanggal yung b squared. So, maglalagay tayo ng b squared dito. So, ito naman kailangan matanggal yung mga g dito. Kasi hindi mo naman siya pwedeng integrate kasi magre-respect sa db. So, ang kailangan lang gawin dito is mapunta dito kay dg. So, i-divide natin ito. So, 3g squared plus 4z minus 1, di ba? So, para matanggal yan, then matanggal naman ito kasi dito. So, ano yung makukuha natin? So, tandaan lang kung ano yung natira dyan. Doon tayo sa taas. So, doon sa taas, magiging, anong matira dito? Ang matira lang dito is yung dg, all over what? All over, meron itong 3g plus 2. Diba? Sa taas. All over what? All over ito. Yung 3g squared plus 4g minus 1. Yan. Yan po yung magiging all over niya. Then, after that, yung natin, yung sa db natin. So, ano ba yung sa db natin? So, sa db lang naman natin is plus natin by db all over b is equivalent of 0. So, integral lang natin yan. Diba? So, napakahaba. So, integrate natin yan. So, ito, ang gawin lang natin dito is substitution lang ang gagamitin natin dito. Mag-let tayo ng u is equivalent of 3z squared plus 4z minus 1. So, yan. Let tayo ng ganyan. So, yan. Isa-substitute natin. I-derive muna natin. du is equivalent of 6z. Tama? Plus 4z. Kasi constant naman ito. dg. O simply, du all over what? All over 6z plus 4z. Equivalent of dg. Sa madaling salita, ang value po ng dg natin is ito. Then, balikan natin si problem. Ang problem is 3g. Tama? 3g plus 2. All over, ito? dg. Ang value ng dg is du all over what? All over 6g plus 4g. So, dito, pwede mong i-factor yung anong pwede natin i-factor natin? I-factor natin by 2. Tama? 2 yung factor natin. Para dito, 3g and plus 2g. So, sir, bakit nyo yung pinactor?
para makancel natin ito. Kasi tignan nyo, 3G plus 2G. So, 3G plus 2G. So, kailangan natin i-factor yung 2. All over what? All over dito. Ano ba ito? So, ito yung ginamit yung substitution. So, gawin mong U. Yan. Then, plus ito. Integral of dB all over B is equivalent of 0. So, ito, matatanggal ito. So, by properties of, by properties of integral, ilalabas mo yung 1/2. Then, pag in-integral mo yung du all over u is equivalent of ln of u. So, ang tanong, ano ba yung u? Ang u po natin is ito. So, magiging ln of 3z squared plus 4g minus 1. So, plus ln of b. So, equivalent of 0. So, anong gagawin natin dyan? So, medyo mahaba-haba na. So, gawin natin dyan, balikan natin si homogeneous. Kasi hindi natin alam ano yung value ng g, di ba? So, kailangan balikan natin yung homogeneous. Ano ba yung value ng g natin? So, ang value po ng g is u. Ano ba yung ginamit natin kanina? Ito, di ba? So, 1/2 ln of ito, pag ginamit mo yung quantity nito, magiging 9 na lang siya, di ba? 9u. Tama? 9u squared all over what? All over b squared. So, sir, bakit naging 9? Kasi 3 to the power of 2 is 9. So, saan naman galing yung u? Ang u mo is ito. Kailangan mo lang kunin yung value ng g. Para makuha yung value ng g, magdi-divide both sides ka by b. So, ibig sabihin, u all over b ang value ng g. Kaya u all over b. So, sir, bakit magiging may squared? Kasi may squared dito yung 3g. Meron itong 3g na squared. So, magiging ganyan. So, plus 4. Tama? 4g. So, ano ba yung ano natin? Ang 4g natin dito is 4u all over b. 4u all over b minus 1. So, yan. Plus ln of b. Equivalent of 0. So, anong gagawin natin dyan? Simplify natin. So, ito simplify natin. Ang gawin mo lang dito is expand at least common denominator. So, alam natin yan. Basic algebra yan. So, expand by common, at least common denominator. Ln of, pag in-expand mo ito, magiging common yung b, yung LCD mo, yung b squared mo. So, pag naging common yan, anong gagawin mo? So, 9 na lang dito. 9u squared yan, plus 4ub minus b squared all over b squared. Yan, plus ln of b. So, sir, bakit naging ganyan? Kalayo-layo yan. Bakit ganyan? So, algebra lang naman yan. Minagic lang yan. So, ganito yan. Ito kasi, expand, at least common denominator. So, pag sinabing common denominator, ibig sabihin, kailangan magiging common yung denominator natin. So, para maging common si denominator, kailangan bawat denominator mo dito is b squared. Tama? So, para maging b squared yan siya, kailangan mo lang mag-isolate o mag-multiply ng b. So, mag-multiply ka ng b squared. So, pag nag-multiply ka ng b squared, ano yung mangyari? Kasi kung ipapakita ko yun, ganito kahaba. Pag sinimplify ko to, at least common denominator. So, pag alam mo na i-isolate yung problem, madali na lang sa'yo. So, pag nag-multiply ka ng b all over, pag nag-multiply ka ng b squared, multiply dito sa u, matatanggal yung b squared. Kaya yung natira dito, 9u squared. Tama? Kasi may all over siya na b squared. Pag na-multiply ka naman ng b sa 4u, magiging 4ub. Sir, bakit 4ub lang? Hindi ba pwedeng 4ub squared? Hindi pwede kasi alam mo na may b dito because law of exponent. So, pag na-multiply ka ng b dito, magiging negative b squared. So, bakit kaya naging negative b squared dito? Wala naman denominator dito na b na pwede mong i-divide o gamitan ng law of exponent, di ba? So, ganun lang yan. So, anong step natin? So, ang next step natin dyan is, ito, kailangan natin tanggalin ito. So, paano natin ito matanggal? So, ang gawin mo, multiply ka na. Multiply tayo ng, kasi dito, ln of b. So, pwede mong ipatas yung degree dito. Then, doon naman, ln of c yan, di ba? So, ipagpalagay mo, ln of c yan. ln of c. So, ipatas din natin yung degree. So, multiply by what? Multiply by 2. Multiply by 2. So, magiging ln of, ano mangyari dyan? ln of 9. Dito, wala pala ito. Ito lang yung pwede natin ipatas. So, ln of 9 u squared plus 4ub minus b squared. All over what? All over b squared, sir. So, dito, magiging 2 ln of b. Then, dito tanggal na. So, magiging c na lang dyan. So, ano yung next step natin dyan? Napakahaba nito.
So, next step natin dyan, balikan natin ito. Burahin na lang natin ito, kaya hindi na talaga, wala nang choice. Ginamit ko na yung pinakamalaking whiteboard, hindi pa rin nagkasya. Pang pasensyahan talaga itong coefficient nila, napakahaba. So, gamitin lang natin ito. Napakahaba talaga. So, dito, ano may natira dito? Natira natin dito is, ito mag-properties ito. Di ba? Magiging ln of b squared. So, dito, ln of 9u squared plus 4ub minus b squared all over b squared plus ln of b squared, tama? Then, ln of b squared. Then, pag ln dito, kasi ln of c yan. Pag tinranspose natin dito, pwedeng gawin natin ganito. I-isolate natin sa ganito. Or, mamaya, ganito natin. So, ln of b squared multiplied by c. Kasi, parehong ln yan. Pag dalawa yung positive ln, multiplication yan. So, yan. So, ang gawin natin dito, ano ba yung properties? I-properties natin yung ito lang. So, yan. Magiging ln of 9u squared plus 4ub, tama? All over b squared all over b squared. So, ano yung natira dito? Ang natira po dyan is what? b na lang. So, ang gawin natin dyan, since na bilang yung natira dyan, i-divide na natin ito. Di ba? BC. So, tanggalin ito. So, ano yung natira? Ang natira po dyan, sir, is ito. So, balik natin yung C sa kabila. ln of 9u squared plus 4ub all over b squared pala. All over b na lang, di ba? Kasi law of exponent. So, lipat natin yung sa kabila, yung c, kasi in terms of c tayo. So, anong gagawin natin dyan? So, ang gawin lang natin dyan, para matanggal yung b sa denominator, magmumultiply tayo by b. So, b, multiply mo dito, matatanggal ito. Pero magkakaroon ka ng b dito. Tama? So, pero matatanggal yung sa denominator. Imagine mo na natanggal na yung sa denominator. Kasi napakahaba na ng solusyon. So, yan. Yan pa yung nakuha natin. So, anong gagawin natin dyan? So, babalikan natin yung substitution natin. Dun sa taas. So, burahin natin ito. Kasi malapit na tayo sa sagot. So, balikan natin yung substitution sa taas. So, ano ba yung nakuha natin? ln of 9 multiply sa u. Ano ba yung u? I-isolate mo lang yun. Ang u mo is x plus 1. Yan. I-isolate lang natin. Dahil may squared din, lagyan mo yung squared. Plus 4u. Ano ba yung u mo? Ang u po, sir, is yung x minus 1. X plus 1 pala. Times b. Ano yung b mo? Ang b po, sir, is ito. I-isolate mo yan. So, magiging y plus 2. Then, minus b squared. Ano yung b squared mo? So, yung b squared is y plus 2 quantity. Equivalent of c, di ba? So, ano yung b? B mo is y plus 2. So, meron itong y plus 2. Y plus 2 ito, y plus 2. So, dito, ln of, simplify natin. ln of 9 multiply by what? X plus 1, di ba? Quantity squared. So, plus 4, x plus 1, then y plus 1, y plus 2. Yan. Then ito, negative y plus 1 squared is equivalent of ito, c. Then, y plus, ano ba ito? Y plus 1 ito, y plus 1, y plus 2 pala ito. So, ito na yung sagot sa problem number 5 of the differential calculus chapter 5. So, yan po yung sagot. Grabe, kahaba talaga.